Hindi naman nababahala ang defense team ni Vice President Sara Duterte na ipasasampi na ng impeachment court ang mga tax, bank at ilang pang financial record ng bise at kanyang mister. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, para sa defense team, hindi malaking setback yung naging ruling ng impeachment court kung saan halos lahat nga ng nais na ipasumpina ng prosecution ay napagbigyan. Ayon kay Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng depensa at siyang sumalang kanina sa naganap na oral arguments, mabigat ang kanilang pagtutol. Pero may ruling na nga ang hukuman. Pero ani Poa, hindi niya nakikita makaapekto ito sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Naghahanda na raw sila sa posibleng mangyari ito dahil nga nangyari na rin sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Dagdag niya, hindi pa tiyak kung maaari silang mag-motion for reconsideration sa impeachment court dahil wala ito sa rules. May mga legal remedies na maaaring gawin tulad ng pagdulog sa Korte Suprema pero hindi pa anya ito na pag-uusapan ng defense panel at kailangan din itong isang guni sa vice-presidente. Sa panig naman ng prosekusyon, masaya sila sa tagumpay na maipasumpina ang twin motion nila ukol sa AMLAC, bank records, pati na ang BIR records ng bise at asawa nitong si Attorney Manasseh Carapio. Anila, malalaman na kung magkano ang yaman ng bise. Tiwala rin silang bibigyan ng permiso ng Pangulo ang BIR para maisumite ang tax records ng bise. Okay lang daw na hindi pinayagan ang pagbubukas ng foreign currency deposits ng bise dahil mas substantial naman daw ang peso-denominated transactions nito. Narito ang pahayag ng depensa at prosecution. There's always a possibility of going up, but we have not made that decision yet. This is something that we have to discuss as a team and also, of course, in consultation with our client, the respondent, Vice President. We certainly would hope that he will give the authority. Wala kami nakikitang dahilan para hindi ibigay ng Pangulo yung authority or yung consent niya. I don't think the prosecution will be further taking issue on the matter. It's enough na grinant na nga yung subpoena with respect to the peso-denominated accounts kasi very substantial naman yung peso-denominated transactions or peso-denominated accounts. Hindi na rin kailangan yung tungkol sa foreign currency. Emil, bukas nga inasahang magpapatuloy ang paglilitis ukol sa Article 4 o yung banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at inaasahang isasalang ng prosekusyon si NBI Director Melvin Matibag. Handa naman daw ang depensa para sa kanya. Yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz.